Simulan na natin! Mula sa plano hanggang pundasyon, bawat hakbang may tamang direksyon. Hollow blocks, bakal, semento'y handa para sa bahay na matibay at maganda. Kasama nyo kami sa bawat proyekto, mga tips at kaalaman na isiguradong totoo. Sipag at kalidad ang aming puhunan para sa pangarap ninyong tahanan. Rexlog Builder, sabay-sabay nating buuin. Dream house nyo ay ating aabutin. Strong foundation, quality construction, bawat detalye with passion and dedication. Like, share, subscribe, samahan ang biyahe. Sa bawat bagong vlog, may bago kayong matututuhan. Ito ang Rexlog Builders, building dreams, one home at a time. Let's build the future. Tara! Good morning. Ayan, nandito tayo sa sa Bulacan Project. Last week hindi po tayo nakapunta rito. Medyo na-busy tayo. Marami tayong nasikaso. So update tayo ngayon dito sa Bulacan Project. Ayan. Finishing na alas po tong project dito. Ayan, nag-start na rin kami mag Ayan na. Skim coat. Silya ng AAC block. Yung mga bago po dito sa ating channel, yung po mga ginamit naming dito blocks AAC. Yan. AAC block. Tapos yun yung kisame. Yan yung kisame niya. Medyo po yung kisame niya, complicated. Meron po tayo nilagay na design dyan. So hindi pa po tapos yan, pipinturahan pa yan. Yan. Abangan nyo lang po yung lalabasan nito. Ito yung design niya. Kung natanong nyo ano po yung nilagay namin, ang nilagay po namin is a 2x3 na tubular. Halos 4 inches lang yung space nya. Skip coat na. Tapos ang finish nyan is stoko or stako, industrial finish. Ayan po siya, 2x3 na tubular. Yun lang namang mga boss, din na yung makapal. Manipis lang, 1.2 yung pong kapal niyan, para hindi naman masyadong mabigat. Tapos pipinturahan yun ng magiging wood look. And then yung kanyang pinaka piston board, may piston board na po yan. Yung piston board niya black. Wood look yung pinaka square tube or tubular. Tapos yung ceiling black. Ganun din dito. Ganito rin po yung gusto ni owner dito. Same lang yung kanyang ceiling. Yan, meron siyang piston board. Tapos siya, tubular na 2x3 ito. So yung materials niya, pinakamanipis na tubular. Halos 4 inches yung kanyang space. Ganun lang po siya. So yan na. Halos pumuti na itong bahay. Ayan, nilalagay yung mga tubular dyan. Ayan pala yung mga tubular pa. Lalagyan din po ito. Same. Tapos meron siyang ceiling fan. Ceiling fan. Ganda oh. Lalo na pagka natapos po yan, na-imagine ko na yung kanyang pinaka-piston board block. And then yung tubular wood look. Ang ganda. Tapos itong wall niya, it's gray.
Gray finish lang po yung cement finish stucco. So color gray. Wala na po tayong pintura dito. Pagka na-stucco yan or na-apply ng stucco, ilalagyan na lang po ng top coat na matte. Matte din po ang gusto ni owner. Meron pala tayong bagong kasama si Mike. Si Mike, ayan, taga Pangasinan po yan. Siya po yung gumagawa ng mga lambat na ginagamit ko. Galing siya sa kanya ko binibili. So nakiusap siya na wala daw siyang trabaho. So pumasok siya muna ng labor. Ay, pinuputing ko. Oh, saan pupunta? Uwi ko na ata to. Ang ganda na mata, oh. Tara rito. Lalabas, huwag ka lalabas. Ayan, yung master bedroom, puti na rin. Pinapakain mo ito, Diwata? Opo. Hindi mo ata pinapakain eh. Pumili ako ng bangos. Nasaan yung bangos? Pumili ako ng bangos pang ulam. Meron na rin silang ulam dito pero gusto ko kasi iniyaw na bangos. Ang laki, oh. So kilo may higit to. Ang laki. Inihawin namin. Kalamansi. Dito tayo magla-lunch. Sinigang na baboy ang ulam nila eh. Ayun, oh. Gusto ko isda. Tina. Tapos pala mga boss, naglagay po kami na dito. Ventilation. Kasing wala tong ano na to mga boss, napaka-dilim po rito. Tapos wala siyang hangin na pumapasok. So ngayon, labas-pasok na po yung hangin. Lalagyan po na ito louvers block. Yan, louvers block yung lalagay dyan. Para mayroon din siyang sunlight or ano, skylight. Maliwanag. So, lumiwanag po rito. Tapos nagkahangin din. Ang dilim dito nung wala yan. So malaking tulong po yan. Guest room. Tapos yung master bedroom. Ito yung stako. Nang laro naman yung hirta. Ito yung stako na ilalagay namin pang finish. Ayan po siya. By contact. Yung stako. Small finish. Nasa 2,000 yata isa nito. Isang bag ng ganito mga 2,000. So ito naman, nasa 550 yata ito isang bag. 550 pesos or 580 na yata. Tumaas na itong Bostik na ginagamit natin pang masilya. Contact. Yung stako, smooth finish, decorative, texture finish coat. Ayan. So maganda po yan. Mas maganda yan kung may ano siyang textured. Ayan, hindi kung may siyang ganyan. Mas mangibabaw yung pagka industrial finish niya. Mas may layout na rin kami dito. Ang gusto kasi ni owner dito, meron siyang groove na ganyan din. Square. Tapos meron siyang bilog-bilog na butas sa gilid. Parang yung ginawa namin sa Leisure, yung sa may guest room din sa ibaba. Yung ganoon din po yung gusto ni owner dito. Meron siyang groove. Tapos ito yung walk-in closet, toilet and bath. Medyo madilim. Madilim po rito dahil yun po yung bintana niya. Kailangan magkailaw to para lumiwanag dahil para makapagtrabaho din na mabuti yung gagawa rito. Lalagyan ko ng ilaw. Kumakain ka bangos, Mike? Ha? Bangos kumakain ka? Akala ko hindi ka kumakain bangos eh. WPC na lang. Ito yung kitchen. Kitchen area.
Ito naman yung pantry. Ay, pantry. Oh, pantry. Pantry to. Powder room. Ayan, luto na kaya itong ating ano. Luto na yan, patani. Ito ata. Malati lang. Ay, ito na. Ito na yan. Umuha na pa. Kamamo pa mo tola. Pala ay patani si Prageli. Ayan lang, anesthesia. Ebidensya. Ebidensya no, isang bote. Dinner. Kita na tayo. Si morning. Kaya mga boss, simulan natin sila sa ano po tayo, Gapan. Silipin po natin sila sa Gapan project. So mas priority po namin ngayon sa loob. Sa loob muna tayo mag-priority. Luwang ng garahe oh. Ayan, nandito na tayo. Nueva Ecija, Gapan. Muulan po rito. Malakas yung ulan. Ayan, pagpasok ko dito sa may Gapan, sa may Arco, umuulan. Buti po dito sa site. Ayan. Medyo makulimlim pero hindi pa naman umuulan. Hopefully sana wag umulan para hindi maantara. Turn left, then your destination will be on the left. Paggawa namin dito. Sakto, ayan mga boss, sa break time. Merienda muna tayo. Tatakbuhan ka ta. Gano'n yung itlog te? 20. 20 po ito? Yung sisiw? 20. 20 rin? Ito yung ano sisiw? 1 day old? 1 day old. Oh, wala kayo? Asan yung sukam te? Suka. Dito nga natin. Yung naka ano? Ikaw? Goto. Igo to? Naman. Oh, dali, kuha. Kuha na kayo. Dali, sir. Bukas. Pwede namang utang dito kaya ate. Pwede bang utang tayo no? Sa Sabado lang bayad. Pwede din, Sabado bayad no? Kape! Malaki naman pala listahan mo eh. Salamat. Bibera. Pwede bang utang? Ang yan. Nangungutang ba sila sa'yo? Ay, pumuta. Ayun. May sopas ko lang. May sopas dyan ah, gusto yung sabaw. Lugaw. Ay, lugaw pala. Ay, tinapay ka ba? Tinapay ka? Napay tsaka kape. Herman. Wow. Eh mga boss, update po tayo dito sa project. So ayun na. Pinatigil ko na po muna yung ano, yung pagtambak. Marami na rin yung naitambak sa likod. So pwede na nating i-close or iangat na. Ayan, naiangat na po yan. Pinapaano ko na yung dapat tukayin. Itong dito. Para makatuloy na yung tie beam niya dito. Para ma-close na.
no? So itong area na to mga boss, okay na po yung tambak dito. Ayan. Ito yung isang bedroom. Tapos yun yung master bedroom. Tapos meron siyang walk-in closet and then toilet and bath. Nandun po sa may harapan yun. Walk-in closet, toilet and bath. And then dito may maid's room dito. Ito, maid's room, driver ata doon. Tapos maid room dito, maid's room. Ayan. Ito na yung tambak niya. So marami-rami na po ito pumasok dito. Ayan, naka taas. Ayan, okay na rin ba ako doon para may secure din yung tambak. Kaya pinakontinue ko na po yan. Last week na galing tayo dito or nung nagpunta tayo, hanggang dito pa lang yun eh. So ayun, tapos na nila. So secure na yung tambak dito. Ayun na lang yan. Ipapalinis ko yung gilid niya para maano namin, malayout na namin yung doon. Kailangan na rin kasi may tayo po yung poste ron. May poste doon sa may bakod na yan doon, kung saan doon yung garahe. So kailangan namin kunin yung linya nitong lote. Ito po yung bakod na to, pumasok siya ng halos nasa 13 square meter yata ang nakain itong kabilang lote. So malaki-laki po yun. Hindi nyo 13 square meter. So yan, naano na po naman yan, nasorbe na yan, may sukat na yan, may moon doon, meron din dun sa kabila doon. So yan na siya. Ito by tomorrow pala, ipapaabang ko na yung mga tubo rito dito sa mga CR. Yan, CR to, ganon din doon. Dito kasi dadaan yung CR niya. Yung kanyang pinaka home run niya, dadaan po dyan sa gilid na yan, papunta doon sa may harapan. Doon po yung septic tank. So mas maganda pagka nagabang tayo, at least dapat compact na po yung lupa para ano siya, ang tawag dito, matibay. Kasi pagka po hindi pa siya compact, for example inabang natin tapos dinabunan, tapos kinompak natin, may posibilidad po na mabiyak yung tubo or mawala sa alignment, mawala sa slope. Ang required slope kasi every 1 meter ng pipe is 1 cm slope. 1 cm po yung kanyang slope na ganyan every 1 meter. For example 3 meters, yung isang buong tubo kasi 3 meters siya, or 10 feet. So kung 3 meters, at least mga 3 cm yung kanyang pinaka slope. Ayan, yun po yung standard na slope. Hindi po pwedeng masyadong ma-slope or yung talagang bulusok yung ano niya, yung tubig niya. Ang magiging cause kasi yung pagka po masyadong slope siya, bulusok, mauuna yung tubig, mauuna pong dumiretso yung tubig, may iwan yung dumi. So yun po yung kapangit pagka masyadong slope. So pagka naiwan yung dumi, yun po yung magiging cause ng barado, magbabara po yung tubo. So kailangan na ano lang, sakto lang. Yun nga, standard slope 1 cm every 1 meter ng pipe. So yun, kukuha natin yan dito, papunta roon sa dulo doon. Medyo mahaba po yung ano niya, yung tatakbo niya. Yan po yung nasa plano. Mamaya papakita ko sa inyo yung kanyang plumbing. Ayan. Ayan, ito yung kanyang mga boss, floor plan. So dito, ito yung kanyang driver's room and then maid's room, which is may sarili silang toilet and bath. Ayan. Ito yung toilet and bath ng 2 kwarto. Ayan, sarili po yan. Tapos dito, ayan, dito lanay. Ayan po yung lanay. Tapos yung kanyang elevation, yung elevation niya is 105. So ibig sabihin, mag-step down po siya ng 10 cm dito sa bahay. Ang elevation kasi nitong bahay mga boss, mataas siya ng 115 cm sa kalsada. Yan, sa road na yun, mataas siya ng 115 cm. Kaya po yung tambak dito mga boss, ayun, mapapansin nyo yan, ang taas. Ayan. Kaya yung ginawa ko dito, pinapasok muna yung tambak bago kami nag-close dun sa may harapan. Biruin nyo kung tinasan namin for example, tinasan namin, tapos tatambakan, manumanong ipapasok yung tambak ng balde,
balde or yung kartilya, yung ano, yung wheelbarrow. So matagal po yun. Tatagalan po kami. Kaya mas mabilis itong nagawa namin na truck, and then ano lang dito, bubuhos na lang dito malapit. So ito kulang pa rin yan, pero hindi na ganun karami naman na. Meron pa po kasing beam dito yan. Beam pa yan doon, tapos doon may beam pa rin yan para pumatatag din yung kanyang pinaka flooring. Meron din sasalo doon sa flooring. Ayan. Tapos itong beam na yan mga boss, lalatagan po namin ng ano to, ng tawag dito, perforated pipe. Para saan po ba yung perforated pipe na lalatag natin dyan? Dyan sa gilid ng bahay, tsaka sa gitna, para po sa termite. Ayan, sa anay. Although sa tingin ko dito sa area is maanay dahil maraming mga puno dito, tulad niyan, mga puno ng ipil, mangga, tsaka itong dito talisay. For sure marami pong anay dito. Yan, perforated pipe, and then gravel bedding, or gravel bedding muna, tapos ilalatag yung perforated, and then maglalagay din po kami ng ano dito mga boss, ng polyethylene sheet or yung plastic. Yan, request din po ni owner yan, although wala sa plano yan, wala dun sa plano sinusunod namin, pero yun, in-add po nila yan, additional po yun. Tsaka itong bakod pala, additional po itong bakod na yan. Bale yung kasing ano dito talaga, itong bahay lang ang ating gagawin. So sinadjust ko na rin sa kanila na kailangan na rin magawa to para sumabay na rin, para din masecure yung tulad dito yung tambak. Ito, biruin nyo to, ilang kayang truck to, nakarecord po kaya ano to, kay Black Shadow, kung ilang truck yung pumasok dito. Ang dami nito. So elevation kasi nito mga boss, mababa lang siya ng ano doon, yung 10 cm na drop down nyo doon, and then 1 step lang dito. Yun na yung pinaka elevation nya. So halos siguro hanggang doon sa may beam na yun, sa ilalim ng beam yung ano dito, yung pinaka lupa or backfill or tambak. Yung kagandahan, tambak maganda, hindi maputik, hindi siya lupang ano, yung lupa pa na sa bukid, yung pagka nabasa is napakalagkit. Buti ito hindi. Medyo makulimlim po yung panahon, bugso-bugso yung ulan, bugso-bugso. Kanina umuulan doon nga sa papasok tayo dito sa Gapan, umuulan doon, dito hindi. Papulo-pulo ibig sabihin. Di ba kinakain ng kalabaw yan? Ha? Kinakain yan, no? Wala kang kalabaw. Yan mo lang konti para mapunta ka lang ng tansi. Bukas eh, papaano ko na to, papalinya ko na itong ano dito para matayo na rin yung poste ron. Balik ko lang pa kami na 3 poste, dalawa dito sa may bakod, tapos isa doon. Tatlo na lang yung hindi pa natatayo, tapos continue na yan. Kapag umangat na yan, kapag umangat na tayo dyan, naka flooring na, tapos dire-diretso na, sintada na, CH belaying. So mabilis na lang nun. Diyan lang talaga medyo mabagal pagka po tawag dito, lalo na itong project, malalim po yung kanyang tambak. So itong ano na to, tambak na to, for sure mababawasan pa ng ano yan, 20 to 30% pagka na-compact. Ito, compact na to, sawa na sa tubig yan, patibay na po yan. Ang buhos pala natin dyan nasa 4 inches or 10 cm. Tapos tawag dito, meron siyang B-bar na 40 cm both ways ibig sabihin pag ganyan tsaka pag ganito, square both ways, 40 cm, nasa plano po yan. Tapos yung mga poste na to, dudugtungan pa po ito, bababa pa to. Ayun na, biruin nyo yung ano na yan, halos 6 meters po yan buo. So halos ano na lang yung natira, siguro sa tsaka mga 3 meters na lang yung natira. So magdudugtong pa tayo dyan.
Bungalow house full pala to. 2 bedroom, 1, 2. Dalawang kwarto. Ito pala, bali 4 pala pati itong ano, maid's room tsaka driver's room. Yan si engineer lang pumasok na tambak dito. 63 na minidam. 63 na minidam pala yung pumasok dito. Yan, 63. Chawan 7 eh. Uy. Blasado. Chawan 7. 17. 17 isang 17. So 63 na minidam, multiply natin sa 1,700. So yun, nasa 107. 107,100. 107 ang ano po dito nagastos dito sa tambak na to. Malaking ano na rin po yun, malaking bawas na rin sa tambak dito kasi kung po hindi natin pinapasok dito or hindi tayo nagpatambak dito na na-close yun, wala na, mahihirapan po, lalo pong malaking gagastusin kung dun sa labas lang idadam and then hakutin dito, malamang doble ang magiging cost. Buti na lang naipasok natin dito to, malalim kasi dito, malalim din po kasi to. Ayan, siksik na to. Ito yung isang bedroom. Tapos ano, CR. And then the master. 4.5 meters yata to kung di ko nagkakamali. 4.5 by 5 meters yata to. Ang sukat po niyan. Master. And then ito yung kanyang pinaka CR or toilet and bath ito. 1.8 meters yung lapad. And then ito yung magiging walk-in closet. And then yun, foyer. And dyan po sa location ng barracks na yan, dyan po yung location ng ano, ang tawag dito, yung septic tank. So dito dadaan yun, alam ko dito dadaan yung pinaka home run nung ano natin linya sa CR. Yan, CR po kasi itong dadaanan niya. Yun doon, gaganyan na lang yun doon. And then dito lulusot yung tubo, pupunta ron para diretso na lang, wala siya liko, diretso yung dumi. Dito sa beam na to, hindi ko lang kung nasabi ko na. Ayan, sa beam ko na yan mga boss, papatong pa po yung ano dyan, slab on grade, yung po pinaka flooring, papatong dyan, kaya matibay. Tapos may mga abang na tayo, mga bakal. Ayun, sa mga beam na yun, yun po yung babalok to para sa kanyang pinaka rebar. Ito na yung mga bakal dyan. Ayan, 40 cm ang spacing. Ayan, ito po yun. So nakapatong yung ating flooring dyan, kapatong dyan sa beam. So kung tutusin, wala nang dadaanan yung yung anay, hindi katulad pagka CHB doon, bisa kasi sa CHB doon po lumulusot yung mga anay, although meron na rin siyang perforated pipe naman na. So kung gustong i-treat ni owner, meron lang isang location which is kadalasan nilalagay sa likod. So sa likod doon lang niya i-ano yung gamot, so mag-i-spread na dyan sa ilalim ng flooring ng bahay. So maano natin yung anay. Tsaka pala bago naman po kami mag-flooring, i-ano din namin ng gamot, i-spray din namin ng gamot naman dyan. Ang ano kasi ang gamot po kasi may expiration din po yun. Hindi naman po lifetime na effective or effect. Meron pang effect yung gamot, meron dong expiration. So kailangan ding
mag-apply or mag-re-apply. Ayan, pakita ko lang yung plumbing layout. Ito yung plumbing layout. Ito scale yan, 1:100. Ayan, scale 1:100. So yun po siya. Ito yung pinaka niya, pinaka umbra niya papunta sa ayan, septic tank. Nandito nga, halos nandito po siya sa location nitong barracks. Ayan. So ayun, so magiging dalawa yung niya, yung kanyang pinaka linya. Ito sa may maid's room tsaka sa may driver. So diretso po yun hanggang dito. Tapos dito naman sa may isang CR dito, and then dito meron din vanity. Tapos dito sa may master, ayan yung layout, floor drains, clean out, CO clean out, FD floor drain. Tapos WC, ibig sabihin WC mga boss, sa water closet. Tapos yung LAB lavatory. Ayan yung siyang mga clean out dito, lavatory. So ayan, tapos storm drainage, ayan, meron din dito, meron din dyan, halos sa gilid ng bahay, ganyan din sa likod. Ito po yung plumbing layout. Tsaka pala sa plumbing mga boss, pagka ganito po yung matatabunan, halos matatabunan po yung mga pipe, wag po natin tipirin. Dapat gumamit tayo ng magandang klase, which is ito yung ginagamit namin, yung pinakamakapal na S1000 o Series 1000 Neltex. Makapal po ito, ganitong PVC. Ayan, S1000 24. Di baling dito tayo sa labas magtipid, kasi yung pong tubo hindi po isang size lang, isang kapal lang yan. Meron pong Series 600, yun yung kadalasan ginagamit sa mga downspout. Ayan, sa labas, or meron din naman meron din kasi 24 nun, yun po may medyo manipis yun. Pagka po dyan sa loob, lalo na't matatabunan, wag po tayong gumamit nun ng Series 1000, Series 1000, Series 600 ang magiging kasi na ng inaalala natin doon mga boss. Pagka po, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, pagka tinampakan natin tapos kinompak, madadamay yung tubo, so pwedeng mag crack or mabali, or yun din mawala sa alignment, sa slope. Ayan, magiging problema po yun, lalo na kung naka tiles na yan, naka flooring, tapos pagka ginamit na yung mga CR, doon mo matitrace na or malalaman na meron palang problema yung tubo dahil nga nabasag. For example, nabasag sa gitna, nabali, so babara, hindi na po didiretso dito sa sa Poso Negro. Yun din po yung yun din po yung magiging problema. Ayan, kaya po kailangan gumamit tayo dito sa mga ganitong location ng makapal. Series 1000 yung po yung advisable sa mga ganyang layout ng plumbing. Ay, mga musiwan natin sila. Oy, engineer, ikaw nang bala dyan ha. Okay, let's go.